let us remember that Jesus Christ was in the world of the Jewish people. Why? To establish on earth the kingdom of God. Jesus was rejected by the people. The kingdom or government was not set up. There followed a period of 2,000 years till the arrival of Jesus Joseph in Mindanao. The 2,000-year segment or episode of time is called Church Age. According to one of the preachers, the government of God will be done through those who are being called out or chosen. That is why there were churches. They prepared some people for work in the next phase, kingdom age. What happened to the church age? In year 2005, it phased out. No longer alive, no authority. Some of those ministers talked about a Trinity, Holy Spirit or Mother, the Father, and Jesus the Son. However, this is what is different now. The role of the Mother becomes the rule of the Father. Why does Father reign now? Because the Trinity became one, now called Father. Let us not forget, on Valentine's Day, Mother Sylvia announced the launching of the Day of the Lord, also called Kingdom Age. It is another phase on the earth. Time has come for the Father to reign. Jesus Joseph, who fulfilled the second coming by dying, eliminating human crimes, Joseph is now the King of Kings. He is the Father. We have understood that Father and Son are always one in spirit. As we know, their appearance in Mindanao in two bodies to fulfill Jesus' promise to return. Their appearance in two bodies is mystery. Remember who said, I will become the Father when I reach Davao? Mother cannot judge people. Virgin Mary does not judge. She is always forgiving. The Trinity is now replaced by one God, Father. Let's be aware, time has come for judgment. The judge is the Father or Joseph to select and choose who will remain to live in the new world. Enlightening words of Josephine Joan Gades. I will talk Taglish, Tagalog, English, or Visayan so that someday in the future, if we will show this video film to those who will come here and to discover the truth about Bangkal Mission, what it's all about, they will understand. According to Mother in 1976, it's not the Filipinos who will cook and sing or visit the shrine. I was so sad when I heard Mother say those words. Na guol ko, nanong si Mother sa 1976 nag-ingon, dili Pilipino ang mudobok sa akong shrine. Daga laing nasod. Mga tao gikan sa Europa, Amerika, para lang mag-discover sa akong kamatuuran. Nagsubo ko kay Pilipino man ko, o niasa sa Pilipinas. Kung nag-uban pa yun nila sa Bangkal, naginuktok ko. Nalungkot ako, bakit noong 1976, sinabi ni Mother, hindi mga Pilipino ang dadayo dito. Totoo yan, sabi niya. Hindi mahulugan ng karayom sa dami ng mga tao mamaya upang
makita lang ang katotohanan ko dito sa shrine. Ang pangalan ng shrine, Shrine of Perfection of Persons. Alam niyo ano ang kahulugan ng perfection? Anong kahulugan ng perfection? Ha? Dili mo perfecto, di ba? Pero gipangalan pa ni Mother of Shrine of Perfection of Persons. Meaning to say, nagapaabot siya sa mga tao sa kalibutan na doon na yo'y pagbabago. Ang dautan, matupad niya, mawala sa ibabaw sa kalibutan. Unang hinungdan niya si Joseph. Kayang pag-absorb sa dautang buhat sa mga anak sa kalibutan, matupad ni Mother, he died. Like Jesus, he died on the cross to redeem from our sins. As for Joseph, he died for crimes. Yan ang sabi ni Mother. Siyahan ng pulong. Ako lang ginabalik-balik karon kay wala man mo sa una. Ang nakaatin lang sa una, silang Lourdes. Hindi man po kanuna silang Lourdes kadlaw magbuod sa mo sa una ni Mother. So, ibalik-balik na ako itong mga importante na nasunod niya na angay ninyo magbaluan. Kay 2005 na ngayon, Day of the Lord. Sabi niya na 2005, manggawas ang tanan-tanan niya di pamulong. Unta katulad pa nakabasa sa iyang libro, inyong mabasa. Ang mga panghitabo karon naa sa libro. Kung wala pa nahitabang uban, umaabot pa. Kay matod pa niya, all that I say will come true. Katulad ang nakabasa sa libro, hindi man mo magbasa, kay inon man niya sa ako sa una, o katong kaubanan ako. Sabi niya, just tell the plain truth. No convincing, no preaching. Kung ang Bible sa Kristiyanos, kung ang Quran sa Muslim. So, ba nga religion, wala nagagamit o Quran, wala nagagamit o Bible. Pero so, kaning mission ni Ama, universal, para sa tanan-tanan na religion. Sabi ni Mother noon, yung ibang mga tao walang religion, but they believe in one God. Sabi niya, even those who have seen me, have not known me, basta kayo gumagawa na ng mabuti, sabi niya, maawain din ang Panginoon Diyos sa kanila o sa mga tao. Balik ka sa November 26. Today is November 26. Muna ang adlaw, no? That's the day that Joseph gave up his life again for the world. He died for crimes. Ang sabi ni Mother, sa kanya yan nanggaling. He is the second coming of Christ. Jesus, Joseph. Nung nawala na siya sa physical, ang sabi ni Mother sa amin, call him His Majesty. O sa ang Bisaya sa His Majesty? Kamahalan, no? Diba? Kamahalan. Ano gitawag man sa His Majesty ni Mother? Di ba, Jesus is the King of all kings. Kung isutin man ni Mother, Jesus, Joseph, idugtong ang Joseph. His Majesty, Jesus, Joseph. Kaya, kung gusto nyo tawagin, isa lang ang Panginoon Diyos, Father. Sa una, nagtawag kag Mother. Ang gusto ni Ama ngayon, mangalan na Ama, isa lang. Kaya uban man doon nga mga tao, naglibog magod, Mother, Father. Maglito pa kag Jesus, Joseph, ang hindi mo maglibog, just call God as Father. Kung sa lingwahe pa, daghan pangalan sa Ginoo, pero isa lang man ang Ginoo. Namatay kang tangawan, God. Sa lain-lain lingwahe, iba ang tawag, iba Jehovah, iba Yahweh, uban. India, Baba, Shiva, Yahweh. Pero isa lang. Sa India, Baba, Father. Sa lingwahe na, nagkadaghan ang pangalan sa Ginoo. So, November 26, 2005, the Father said that you should be thankful. Dapat tayo magpasalamat. Nangyari na ang second coming of Christ. Those who believe. Because even if you are many now, some of you cannot accept it until now. Because Mother said, let the people discover me
So you'll be the one to discover the truth. This is not to convince you. Hindi man sa kaingitan na mag-convince ka. Kaya this is a religion. This is a mission. Na ako lang, na ano karong diri, kahit ka mo bali ang witness, karong adlaw na pasasalamat sa November 26, it happened already, and this year is 2005. Ang Holy Spirit, kasi ang Panginoon Diyos ay pure spirit po. Yung iba, hindi maniwala sa dove sign. Ako, maniwala ko sa dove sign. Kaya mo may ako makita sa gamay kasas. Magiti panahon na maninabuhit ta. Mga ibalanse. Ibalanse. Para ako ba diri, hindi na magsibahulbol na ingon kay tabangan kong mother, wala man lagi. Na may apan na ay hinungdan. Ibalanse. Unya, iduyo sa ampo. Sa Bisaya pa, lihok daw, aron, abangan. O, basta sa November 26, no? Pasalamat ko, niya mo karon diri kay kaning atong programa karon, dili para sa ato. Para ni sa kaugmaon sa misyon ni Ama. Thank you.
sakpan ni Mama Sin, kaya siya man ang lawas ni mother, nakita sila ang puta niya. Matagal na doon. Ila ang inahang Panginoon kung iyang panglawas, nakikita siya ang sapo. Naman sa mga hamtong na dali na akong kaubanan, akong hilayo man usap itawon kay ito. Kanunay makita yung nakita, pero kanunay usap akong mahibalo sa istorya ni Jesus Joseph. Iya ako kanunay manduan, nabili nga pagkalintan kinibangkal. Kung bahala na ng uban, kung hindi sila magtanaw na ko, kanamang makita na sila dili magtagad ako kay kung labot dire, marami isulti, pero kanahayag lang kapay lang nga ako ika. Sulti ninyo, ang kabaguhan, labi na tatong kagatarmin. Kami si Mama Sen, luha kami nga ipili po ni Mother sa unang panahon, pero isultian ako nga kami po nang magkakauban, unang po din sa mga katauban nga unang-una, nga nailhan po ni Jesus Joseph, na nakaabot usap sila kay Jesus Joseph. Ako, magkakaabot ni Jesus Joseph, kaya awahin naman kung kaayo. Pero, kung sa espiritu na ito istoryahon, kanunay ko makakita kanya kay siya gamhanan man. Mumay kaduha po pali sa atong Ginoong Jesus, si Jesus Joseph Pagod. O si Mother o si Jesus Joseph, ang ko, wala niya, usara sila, hindi ka sa atong amahan nato. Kaya may istorya niya nga, dili lang sa istorya kung di mabot sa imuhang una-una inday kung ikaw magpatuloy o pagtuo, dili ka namong duha. Pero si Mother ako naabdan, pero dili si Jesus Joseph na ako sa maabdin. Niya itong unang panahon nga 1989, pinapunta nga. Kamugtaran masayod sa akong kaagi karon, ako wala akong mag-ingon nga usa nga mamulgoy ko diri kung dili sa alang sa atong tanan, ako naglihok lang gihapon. Kanay usab nga nakaingon ako nga dili na unta kuno ko panihukon bahin sa kang Mother kay naaman daw si Mother. Pero dili man jud mahimo kay ako, naaman taon ko sa amo layo man, pero naaman jud magsugo nako nga espiritu jud ni Mother nga dahil kabangi gid sila kay na mga atong mga gisagpan din ha nga mamisita din ha kang Mother Sen. Napunta ang matabangan, usab ni siya, kay siya man, pamuman magkakauban. Kung yan ang mga kauban diri, sila usab, kay sila may nagtadoon diri, hilaw punta, labi, malimot. Labi na, sama ni Arong Tuiga nga, 26, muro nalimtan ba sa uban, hikan sa una, kay ako po, nagalimot maganit ko. Apan dili ako magalimot, kay gibutang man sa among kasal nga, 26 po, among pagkasal na kami mag-asawa. Pero karon kung galing ka kung bala kay pero nagtanong pa man tayo sa basa wala lang siya kauban, pero si Jesus Joseph na lang kuno ang masigo nga unta pinalanginan usab ang among tanom kaya ron dili kay usa lang katawo ang among katabangan basta na daghang grasya nga yang ihatag ora to happy anniversary ni Jesus Joseph Mother Serwan Pundris saLasco kami sa tanan.
Nagkapaabot ka mo? Nagkapaabot ka? Ang ganyan. Pag-Lina, Pag-Lina, Pag-Linda, Pag-Lita. Wala lang ka. Pag-Lina, 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 Pag-Lina. Salamat kami ng grasya kami na inhatid mo ko namin. Inaabot ang katatlo din sa kita sa among nawasan sa abot pagdito. Sa tanan namong material ayaw kami natagi og patuloy at tubigin pinagi sa imo. Gahong na ito mahalata at madasig sa pasong labing sa katasa sa among pamilya. Nanangingin pasalamatan kami Jesus Christ ikaw nga unang sumat ka dun sa imuhang kadlawan no. Sinong sawa, sinong galit, sumigaw ngayong gabi. Hallelujah, hallelujah. Ngayong gabi,
Mixed feelings, no? Mixed feelings. Kalipay o kalisod sa kung pagsaguban sa pagpagay na ko sa misyon ni ama o ni mother. Hindi na ko makuha ng paghilak. Doon naman ko wala naghilak. Karoon lang. Kung nagkasudong mo kagabi o sana naman naghilak. Ilunod na lang nakakuluha. Lisod. Kay mga tao kung ako ang kauban. Mga tao na naiutok. Naihuna-huna. Mga tao nga nagatabang sa ako. Daghang salamat. Mga kauban ako na nagakalisod sa ako. Daghang salamat gihapon kay makapa-ligon kanang I will be more stronger. Mas mudasig ko kanang mga tao bitaw nga nagalunod sa akong trabaho. Mas mudasig ko. Itagaan ko inyo og kanang ganing kusog. Kay dili man ko gusto na ma-failure ko. Kasi failure na Bisaya. Dili ko makasabubang, dili ko gusto ana. Kay Ginoo ako ginaserbisyuhan. Kisa to nagatabang sa ako, muna kong kauban sa misyon. Kisa tong sige lisod-lisod sa ako hangtod karon, sila ang nagahatag na kong challenge. Una nga, ang pagpasalamat na ko kay Ama, dalahilak kay lisod kayo akong trabaho. Una sa tanan, dili ko kalihok kung walay kwarta. Wala ko'y kwarta, kay wala man ni no tithes. Donation is voluntary. Pasalamat ko na ako'y inahan. Ang inahan, dili man maka-agwanta sa anak. Ultimo 5 centavos ihatag para lang anak makapaday sa misyon sa Ginoo. Wala may kwartahe sa akong misyon. Muni nga ipabutan ni Ama kay ang investment nato kita nga mission family YMO diri makita investment nato ni investment sa tinuod lang kwarta sa YMO ang ipalit sa lote. Naibalo si Adelina anak, bato pa ni Adelina, daghan kwarta si Mama Sil. O sa kay balo nga kadaghanan na to, 25 pesos, daghan na to. Kabalde. Sa kabalde, pero kung imuhang tibuok ko nga papel, gamay ra to. Muna nga, di na nato isusigutan, giunsa na ko ni pagpalit sa lote, basta kay limpyo, ang pagkuha sa lote, limpyo ang pag-construct sa mission house. Walay anomalya, walay walay buling. Wala na ko gibulingan na nako ang kadungganan na matod pa sa uban diri dito palibot. Mahuman lang ni mission house nang kung ako daw ba ako mamuring wala ko nagbuhat ana. Daghang istorya sa akong kinabuhi, iparis-paris ko sa uban ko sa malalaki, pero Ginoo si Mother, bisan pag dili Ginoo si Mother, dili pud ako na mabuhat. Di man ko sama ana sa ilang pasangil. O kani ang makapalig-on sa atong trabaho. Ako basahon no, the purpose for which this building stands will have no end. A place of healing and a refuge of truth seekers. Time of construction, March 8, 1985. No private ownership. This is my long-delayed plan. Father, year 2005. Ang hinungdan ini sa paghimo sa mission house, walay no end. Kasi no end. Walay katapusan.
lugar kini sa pagpatambal, dili kay sakit lang. Tambal sa problema, tambal sa kawadon, kung wala tay kwarta, nang tay problema, dili lang kay sakit, lugod ta, muna healing place kani. Refuge of truth seekers. Ang tagalayo no, ang tagalayo na truth seekers kanang gusto og kamatuoran, makatulog diri kamo in kaso si mamasil ninyo wala na diri, dili ninyo na idalo. Number 1 ang tubig, dili idalo. Ang pagtulog, kung na mo ipakaon, dili mo magdinalo sama sa akong ginabuhat na ihatag ang pagkaon kung doon na sa ilutoon. Presunod kay gamay nga garden, ang uban diri taga kalinan, nagahatag pagkaon, taga turil, nagahatag pagkaon. Unta sa doon na pa'y uban na lugar, maghatag pagkaon kay gamay atong garden. Daghan tag garden sa atong mga kauban na kilala lang ang nagdepensa sa mga garden sa una, isa na lang nabilin. Dili pa klaro ka ng Sinayda Garden at pang sa Girl Scout, kaya dili maato na ang aluti, private man na. Dili idalo ang mission house, dili ni ako, dili ni sa Ignay family, dili ni sa mission family. Kan kinsa man ang mission house, kay ama, gigamit lang ta, instrumento lang ta nga matinuod niyang plano sa una, 1976 nga 19, dito banda daw, dito daw banda, matud pa ni Tilda, matud pa ng Sisi, sa tusutin ni Manda sa una, dito banda, Doon banda sa pangalan, magpapagawa ako ng hospital. Ang harap ng hospital, bangko. oh. Inusin sila mo sa bangko. Ang witness, kaganiha, lain man guning kwarta, kaya kung kwarta gani, mabigla ta, ma-energize ka, dayon ta. Doon na po, gibutang diri sa altar, foundation for Mission Bank. Wadon ang Mission Family. Kaya kung Mission Family gani, mahimong tawhanon ang bangko. Gusto ko Mission Bank. Nano Mission Bank? Spiritual work na. Spiritual work. Kung unsay buhaton na po sa kwarta, dili na kwan sa tao, kundi dili plano na sa Ginoo. Kaysa mag-donate, kaysa tunay kwarta, dili mo magdinalo dili sa bangko. Kay instrumento lang mo sa mga plano ni Ama sa bangkal na matuman. Kung magdinalo mo, narana sa inyo ha. Kaysa na ay piso, dili monetize, no? Dili monetize akong hangyo. Voluntary donation o voluntary contribution. Kay ang akong trabaho charity. Kung charity gani, sa gugma lang ba, gugma sa tao nga matabang. Muna ang usapod na kalisod sa akong trabaho. No tithes, no obligation, kundi magulat lang ko, pinagi sa pag-ampo o kay Ama. Nahikapon yung kasing-kasing o pananglitan, may mga, Tessie, tulungan mo si Sylvia. Nakadungdo si Tessie, sa matulog, dili ko mahimutang. Gusto ko mag-ato sa mission house. Kay Ama to nga, pagsugo sa Espiritu. Ang meaning sa Espiritu, Holy Spirit. Dili ka Espiritu nga unsa. Kung nakasabot na mo ini, ganong ato iputa sa gawas, wala man si Nungbin, ang anak na lang na si Juby. Ganong si Nungbin ang gipili. Siya manggod ang tahasan ni Ama, o mother pa atong tawag sa una, na magsugod aning construction sa mission house. Ano, lain ang lawas na ng sisi? Lain ang lawas? Juby na lang akong kauban. Mamaya na siya. Tujuan. Doon, witness din.
Ito na. Diri diri o diri banda. Mo padala. Bakal ang ito. Kamo ang ito sa. Pipito mo. Pipito mo. Pipito mo siya. Di ito na kong pangalan. Ito pangalan ng panglaw. Ito sa ne. Ito sa ne. Kasi mag-i-school. Ano ba? Ano ba? Akan ang mag-i-school. Sa'yo lang tiwas sa video. Dito mo dito. Dagdag diri sa patong dagdag o. Iyayana mo iyayana. Adjust mo. Tagal na tagal. Adjust mo. Ay, nawala na sa sento.
walang glasses eh, diyan. Pwede mo maipang kanyang mukha kasi nawala ang kanyang Ray-Ban. Ano? Ikuha na lang, hindi naman na nga sila kita na sa anak. Tapos na lang lang kayo makakita, makaklaro ka. Nung binihatag na lang ni Alan, eh hindi mo makita. Si Alan na lang mo tapos, inuwi tapos na. Ano mo? Nalagyan. Naka-express sa akong kaugaling mga trabaho kung sa sinuod lang. Pwede natin ipalita. Pero ang mga bata yun ang atuang witness at testigo sa atong trabaho. Kaya kung atong ipahambog atong trabaho, di man kung maayo, sila ang mag-istorya kung saan yung mission house. Kita dakit-dakit na sa mga tao. Ang nakasulat sa marker kay ama ini mission house. Kita, isunod lang sa pagbuhat. Dili makontrol sa tao. Ako di man ko makakontrol ini. Nag-aagad ko sa bando sa amahan. Una nga, balikon ko, dili ka magdinalo. Kung usay ako ang makaon dito sa mission house, i-share, no? I-share, ihatag ko sa makasaka dili. Na magkanang mga hinabang, dili ka magdinalo kung naa. Usay na asa, balay, at isuot sila. Dili na ko sa galuan. Dili na sa kanang mga speakers o nagkataplag o kamatuuran. Una nga, nagatinuman ko sa ubanan, isa na ayuka, magtanong, mag-share sa produkto, kita po, magtanong sa garden, may bisita, bisag saging na, makadamit na sa ilaha. Kung sa healing, asay pa naman sa healing, physical healing, sakit, problema, kung sa panati, yung po, asa man sa magdamot sa altar. Dili kay mamasil. Si mamasil, tigpudlo lang, tigsulti lang. Walay gahom. Dili mo sa altar magdamok o worship place. It's filled by Inopis Floor of the Creator, Louis Badigrado. Abot na ko, nagsuti sa inyo ha, pagpasabot. Atong paminawang si Mr. Leo Badigrado. Isulti niya, unsa po diyahang na obserbahan diri karon na niya sila nag-tambo. Pagkatapos, after Leo, good news report by artist writer Josephine. Nakailan mo kita si Josephine? Si Joanne. Josephine, may significant na pagtawag anak, Josephine. Panahon pa ni Lola, sabi ni Erminia, Silvia, meron akong anak, ang pangalan ay Josephine. Bigyan mo siya ng 100 or ano na yung sunkist? Ito yung tagakan, ang huna lang ba? Tagakan, anong sunkist yata na oh, I have a daughter named Josephine. She is my youngest. Kaya, can you give her 100 sunkist? Nagkasal lang, bakit hindi ko pa natanong? Oo na. Muna nga, naabot si Josephine dire, nakasabot na ko. Ang sa magminin sa 100. Unta, 100% ato ang sinceridad dire sa pag-service sa misyon. 100% nga ato ang yung kasing-kasing tutok sa misyon. Next, I ask Leo to give something, to say something about this world. Karong nabuntagon o adlaw na ni talagang yun
celebrate na to ang Thanksgiving. Salamat na to sa ibuok tuig na karon na apata. You should always give thanks. Pasalamat ta, iligpatan ninyo sa buntagon, sa buntag. Ngano? Namata, nakamata ka pa. Uban gani. Dili na makamata, hindi kasunod buntag. Pasalamatan ni mo na. Sa tibuok tuig na to nga pagtrabaho, pagbiyahe, okay atong lawas, watay sakit, pasalamatan na to na. Kung ang isa sa kwan, about truth, si Pedro, ang mga kadaghanan sa tao, hangtod karon nangita sa kamatuoran. Maski na ko kaniadto, doon ako gikamatan nga relihiyon. Pero, ang imong kaugalingon, sa imuhang kaugalingon, murag kulang ka pag yun. Kulang ka. Murag mangita, doon na kay gipangita. Kung di mo masabtan, nga nung na kay gipangita. Sa imong kaugalingon lang. Muna yung Panginoon mo pagkaplag sa kamatuoran. Karon, doon ay siguro gisugo sa istorya. Anhimi diri. Diri na ako nakitaan ang yung kapahuwayan. Kapag sa tuturan. Naman rin ang tinuod. Naman rin ang tinuod. Ingnon ko sa inyo. Siguro ang uban sa inyo, mag-anhi diri. Murag luling hayaw lang. Murag kananan lang. Paminaw nyo, restaurant. Paminaw ninyo, lodging house. Wala yung tanaw ni Kutuban. Dito, atuta, kakaon ka dito, katulog ka dito, libre dito. Wala lang ba na atong pangitaon? Tibok na itong kinabuhi. Mga nidri, ato ka dito, libre ta dito. Libre tulog, libre kaon. Hantong santo, dinana ka na lang. Dipindi ka sa iyo na. O, una-unaan ninyo. Kamu mga bata, kung sa'y kiyanhin ninyo, nangita mo kamaturan o kung sulam mo ngaon. Sulti na yun. Natural mo na sa atong kaon, magigta. Pero, inyo po una-unaon ang naadiri, hindi ko ni umadir. Kami baya, kailangan diri, this is a holy place. Sagrado nga lugar, dili na ito bugal-bugalan. Kita mo dito, pader na ito nakabutang dito. Sagrado nga lugar. Di ka magbugal-bugal rin nga lugar. Kay kami gani sukad sa pag-anhin namo diri 11 years ago. Butang namo nga sagrado nga lugar. Maski na mga bata na kong gidala diri sa una. Murag ilaha ang pagtagan nila aning mission house, murag ilaha ang balay. Dito nila. Ikan diri. Pagkababa nila sa sasakyan, gusto sila sa tayo. Murang ilang ba na? Wala sila nakiglain. Nagalagyo ito sila. O kadaghanan nato nila Muslim. Kamu, Kristiyano, kita, natawag man tang Kristiyano, mag-una-una ka. Mag-una-una ka. Kani nga lugar sagrado. Kani nga balay sagrado. Pinatulungan ni sa singot ug luha. Dugo na lang wala. Magunay mo na dugo na lang wala muagas. Wala kung pa niyo ng panahon, dugo muagas. Lain na to.
umaga. Kaya na to, respetuho na to ang lugar. Ibutang na to ang murag atong balay. Kung kita, kamo, di mo nag-respeto sa inyong balay, respetuhan ninyo. Kaya dili inyo ha. Kita makahimo kami sigunsa sa atong balay. Paras ba sa uban? Kuwato ka sa ubang balay sa ubang tao, mahimo ba nimong imong ginahimo sa inyong balay, di ba dili? E mo respeto ka ng balaya, mo respeto ka sa tagbalay. No. Di ba? Magtihin-tihin man ganit na maglakaw sa ubang balay. No. Kani di rin yung ordinaryong balay. Sabi dagwa niya siguro. Sige lang mo, daganay diha ang kuhan diha, kalabog lang diha. Respeto ba? Respeto na to. Kung dili mo nagatuo nga sagrado ning lugar, walay hinungdan nga nung nakadiri. Ang tuaw eh. Kung ay nagbalik. Sakit pa mation ba? Sakit kayo paminahon. O sakit po nga makasulti tag ingon ana. Pero kay kinahanglan ba para makamatata. Kaplagan nyo ang kamaturan sa inyong kaugalingon. Ang nagmagbansin. Unsa naman dito diri? Kung dili ta magtagdanay nga murag magigsuon. Bagay gani ang magigsuon gani mag-away pa eh. Pero kanang dili ta magigsuon nya magtagdanay ta mo nagingon nila sobra pa sa igsuon. Ha? Mo tawo makaingon gani kami anak sobra pa mi sa magsuon anak. Kaya maigsuon mag-away pa gani. Pero pag ingon mo sobra pa sa magigsuon, sobra pa gyud dito. Talagang una ingon nga win or loss, do or die. Diba? Makamatay man kagani kung sa imong amigo, ay sobra pa sa igsuon lagi. Inanaon ka. Sukat karon, dipindihan na itong ni lugar ha. Protektahan ni nga lugar ha. O na pagkapilag datos kamaturan. Kaya kung dili ta kaprotekta ni lugar, dili ta nagkaon, dili ta natulog, dauto nimo, kinsa imong gidaot, imong kaugalingon, ngano? Dili ka natulog, dili ka nagkaon, dili ka gaspuyo, imong daoton. Saba na sa gidaot nimo kaugalingon nimo. Wala nga protektahan na to ang lugar. Kamo kay naamo pirmi diri. Mo tayo pa ni. Ano naman na akong ikaambit sa inyo ha? Kuha sila, kaya nga ko sa dool dire. Ibot lang. Kasig, naanay ng lagpot ulot dalang na. Mas bihimo na ako dito, bukod lang. Lang kita ko sulayo. Pag-uho na to na ba? Pag-uho na to na ang galit. Gitagaan mo tag-will. Gitagaan tag-isip para mag-una-una. Lisod ang pagdalag tao tinuod. Dahil sa sitwasyon ni mother mo, lisod. Lisod ang pagdalag tao. Muna ginahing example ko gani. Mas maayo pa gani ang iro. Makakita sa iyang agalon. Maskin pagsipaon yung bunalo ni muna. Makakita sa inyo, magkawag-kawag lang gyapon ang ikog na. Loyal siya sa nagpakaon sa iya, sa nagbuhi sa iya. Loyal.
Hayop na ha. Kita, naatay isip. Kung ano mag-anak mata, sobra ka sa hayop. Muna yun ko. Animal instinct, tawag anak. Pero animal, so mas pagtuon ninyo dito, hayop, hayop ang hihapon ta. Pero highest degree, pinakamataas na uri, na klase, tungod natin pangisip, pero wala ito gamit ko sa hayop ba? Kita mo gamit ko sa hayop itong isip. Yan ang problema. Kami bihira lang ni diri, por okasyon lang. Pero wala na akong ari kani nga mission house nga murag lahi. Amo ning ginatagan kani nga mission house murag amo ang sariling balay. Sa murag sakit po nga tanawon nga anaon ninyo. Although wala mi sa pagtukod niyan. Pero kay dirita magtulugan, dirita magabutan, dirita kada okasyon, naghanay ta. Murag ato balay ba? Ang pagtagad nato. Lisod gud ang pag-manage sa usa ka household. Naingon ani nga tinuod. Lisod nga magkuhan nga klase-klase, iba-iba ang ugali. Kinaiya, lain-lain ba? Lisod. Dili sayon. Dili sayon. Pero na, problema ni Mother Peggy. Nga nung kuhan siya tiis, tuwag mission niya eh. Iyang mission. Ang atong mission po, ka tarong diri. Butabang. Kanto aduna tay lain naman na maakay nato sa matuoran o sa tarong nga dalan. Kung kana ang mission ta sa tarungon ta o galingon ta, haron makaakay puta ngadto pod sa matarong nga dalan. Kung saan mo pag akay sa usa ka tawo sa matarong nga dalan kung ikaw mismo imong ugali iwi. Muna yung sa pagbutang ng halimbawa. Lisod. Kaya ako, may lang sa inyo, pero naghan magudiri, bago na karon, dili para sa mga nagpag-abot na mo, kaysa una, pag-abot na mo, waling nagmay ani, wala sila mimi, oh. Sila ana, no? May pala sila. May pala sila, pag-abot na mo sa una. Karon lain na po nga, grupo. Ang uban, sa kispol na itong uban, no? Buwan na sa abroad itong uban. O, pag-abot itong gagmay pa, itong pamangkin ni Mother niya ito. Jobert Mother, no? Oo, bro. Abroad na ito, no? Wala pa. Oo, wala ito. O, si Julius, o. Buwan na sa abroad si Julius. Successful na siya. Kasi nagtinut-anay itong iya, yun. Nagsakripisyo. Dili man ta mabulahan kung dili mo sakripisyo. Di ba, Nubik? Ba't naman sakripisyo yung Julius sa una pa? Kita ko man yun. Pero, successful siya. Muna yung lang, there's no glory without sacrifice. Sakripisyo ko tao na, bago ta mabulahan. Eh, kami po bitaw, nagsakripisyo man sa akin. Bago sa tama, wala ginaingon nga. Kung sa kabuta sa mga bata, murag advice ni sir ninyo sa inyo, inanak lang mag-yun na. So, unyang gabi ispiras ka sa New Year. Bago magtungang gabi kato mga daotang gawi nga 2005, ibilin na to. We will start a new year. E sundan og Mayo ang bago ang New Year. Wala na to. Pag nangagi na, biyahe na to. Agi na to.
wala na, masipag usaw ni mo, magtuwad ka balikon ni mo, di na itong balik. Kung sa'yo nahitabo, nahitabo. Araw niyang gabi muli mo yun niya, Happy New Year. Before Joanne will talk, I will present to you this guide magazine. I will explain something. Our mission 2006 without guide magazine because Joanne is contributing to this reading material. Kanino itong guide magazine? Kay Pastor Apollo Kibuloy. Siya ang nakaangay sa writing style ni Joanne. But Pastor is innocent about Joanne's work here in Bangkal Mission. Innocent lang siya. Pero we will just accept that this is a way for Joanne to expand her work around the world. Kay Pastor, around the world ang kanyang TV, radio ministry. Aside from having magazine, guide magazine and newspaper na Pinas. Gusto na ko ma-emphasize na yesterday, this afternoon, adlaw naman karon. Kagahapon, yesterday afternoon, Joby was able to get this copy so that I can present it to you this morning para masabtan ninyo na si Joanne busy. She's always writing for our mission. So, Pastor Kibuloy's ministry. Siya, inosente sa itong trabaho. Ang ginasulat ni Joanne, it's all from our book, sa book 1. Magbasa mo sa book 1, libro ni Mother. Basahin ninyo ang articles ni Joanne, gihatag niya kay Pastor from newspapers, sa magazine. Nara diha, nakumpay lang sa mga ipanulat ni Joanne, pati sa kay Mother, extend niya dito sa ministry work ni Pastor Kibuloy. Aminot sa iyaha, kay ang iyaha, no? Her part is to give good news report about our mission. Josephine is not only a writer, kay baluman mo sa iyaha nga, siya, she's also artist, poet, pero ayaw ni Joanne na i-bulga, pero as time goes by, mahibalaan man gyapon iyahang trabaho. Identify who is the person who has the authority to separate the good persons from the bad. I don't pretend, I do not claim at all to know anything. All I know is I was born for this work, the work to record and print about our present assignment. So, be assured I don't have to ventilate my version of good or bad. What is the purpose for my talking? The purpose is simply to say, His Majesty Jesus Joseph is the only one who can determine what's good and what's bad. Joseph, now being in the position of father, can do the separation with justice of the good people from the bad people. He is the king on the earth. There is no one to offer him advice. His death, voluntarily done, taking to his body the negative actions of human society by surrendering his life, he made it through the night. Time is being given until now for us. Time is being given until now for us all to repent, to purify ourselves. But at last, the Father's timetable is here. This is what I was taught in interviews with Bonnie Benigno, that someday time is up. So it is soon going to happen, time is up. And Jesus Joseph, being always
the God of the seventh plane of heaven. Only He can separate persons, or can separate the globe society, the good from the bad. It is going on now. He has already started, because this is the year of the Lord. It is going on now. Let us try our best. Repentance comes at last. Laging nasa huli ang magsisisi. What is the message of Joanne? To report, good news report, ano ang nakuha nato na aral. Laging nasa huli ang pagsisisi. As Mother Sylvia, you will say by yourselves na laging nasa huli ang pagsisisi. You do your own, you make your own destiny in God's work. Kayo na ang gumagawa ng inyong destiny. Ano ang destiny sa Bisaya? Anong destiny sa Bisaya, Lynn? Destiny. Sa inyong kinabuhi, kamo ang nagahimo sa inyong destination, destiny. To be good or to be bad. If you are bad, repentance will come at the end. Imposible gyud nga dili gyud ta magsisisi kung nagahimo ta og dili maayo. Kay naakoy naobserbahan ang tao nga hapit na mamatay, mangay mo yung pasaylo. Sil, pasaylo ako, sil. Nakasabot man ko. Ayaw hulata nga, mauna niyong buhaton sa. Dili sa ako, sa inyong pag-alingon. 2006, kamo nga ako mga kauban, kamo nga nakahimo gyud di maayo, inyo yun na ma-realize. Because 2006 is another cycle to my work. Dunay kalainan sa akong trabaho sa 2006. Sige lang kung ingon nga distansya ko, matud pa ni ama sa ko, ikaw sige lang kag delay. Tapos na ang 2005, ingon siya, ipakita imong trabaho. So sa Pino lang ba? Pino. Dili man ko pala away. Kamo naman unya pod mahipalo sa inyo kung kaugalingon. Dili na tumahuman ang program no, kung dili na tumaanang kung resulta sa tuang 2005 na mission work. Joanne, please don't forget because you are a part of this. 2005 most number of attendance. No, it is about our vigil prayer every Friday. For the whole year, 2005, Victoria counted yung mga present, no, who were present during Friday vigil. Ang pinakataas of attendance, Susana Pasinabo. Ato si Tessie? Dunay gamay nga pahalipay sa napugi o walay kwarta karon ha, dili sa matuover nga daghang kwarta ko. Karon wala. Basa na alay something. To go. Outstanding adults. Hindi ako ang nagapili nito ha, hindi ako. Kaya ang kaning Susana Pasinabo, paghihat sa attendance. But in this regard, outstanding adults, Leo and Priscilla, because they won about pilgrimage work. They won. Leo is, ito naman si Priscilla.
puti nga maghatag og gano kay obligasyon man yun eh. Oblige mo na magputik yun. Dili angay daw matagan og inyo. Kagado niya og obligasyon yun daw na dili angay matagan inyo. Always in white attire. Nanan, Pilipina, Rosalinda, Yubi. Una gibutan dire. Ano ba kamo dire? Magpalda og color, magputi. Gusto ni ama, puti ang lubos. Kay signifies your ano ba? Ano ba rin? Basta kuan. ID. Ito yung actual dire. Not uniform, no? Uniform. ID ba? ID. Hindi ka uniform na ID. You are identified by your robes. Puti. Mission House food producers from the garden. Desi and Marcelina. Sila ang sige og hatag diri og pagkaon. Si Desi hatagan na og premyo ganiha. Mao na nga ang mataga na lang karon si Marcelina. Where is Marcelina? Inahan na sa inahan. House family by father. Ang napili po na outstanding family, yung impero ba, impero pamilya, wala yung babag, wala na kababag, ang napili. Like before, sa una bitaw, Ibanez family. Asa ang mama? Mama. Siksi na nila, walang balot. Wala makalimot si Ama sa mga karaan nga YMO na ay gibutang diriong generous YMO in the 1980s. Maadto sa kay Adelina Rodas. Pero beauty mo. Kanta na. Sabi na ako magkanta ka. Nakay magkantaon niya, nagapamahaw, ay pag magpamahaw, para malipay ta, kumana ng mga babae nag-amateur, mga lalaki po mag-amateur. Lista, mga dancer, singers, no? Ako ibutang dire, para tamo na po na magbasa. Ilang sa Diyos ang aming buhay. Ikaw ako'y aming handog lamang. Imo'y nais na ako'y isipin.
City of God. City of God. Ang may City of God, oh. Awake from your slumber, arise from your sleep. A new day is dawning
nakikilagay. Ipakilala ang iyong sarili, ano sa'yo'y nangyari. Ang lagi mong iisipin, kaya-kayang gawin. Pinoy, ikaw ay Pinoy, ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. Iba't ibang Pinoy, huwag kang matatakot. Ipagmalapit mo, Pinoy ako, Pinoy tayo. Thank you.
Masing malundo. Awa, di ako tapos ka na. Oy, may I borrow your spoon? Ay, tara kay Marino. Yun, imulo. Sa bangko. Kasa, Mary, tara mo. Masuya lang ang book. Masuya lang ampok. Ampok, masuya. Ampok, masuya, ampok, ampok. Ampok, masuya. Wah, piheng, piheng. Wow, piheng, ampok, piheng, piheng, ampok, piheng. Masuya lang. Piheng, ampok, piheng. Masuya, walang kauban. Pangit. Kami, manaman. Hoy, wala pa ko. Wala pa ikaw doon. Ay, di anang ice cream. Gipalinya ko rin yun. Ayaw, bawa na kita. Ayan. Kilit kami, kilit kami. Uy, bilang. Ang pangit! Kita na, iman, ibangga.
Dito.